Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan sa mga Martes, Super Typhoon Nando nakagwa na sa PAR, apang abagat nagadalagi hapon sang pag-ulan. Pila ka lugar sa syudad ka probinsya sang Iloilo ginbahabangon sang padayon nga pagulan nga tugas sang habagat. Slow protection project sa suba sa Barangay Tuburan, Pototan, Iloilo naguba pila lang kabulan matapos na human. 93 kabalay sa San Carlos City na sunog. Palyado nga linya sang kuryente, posible ginalinan sang kalayo sunog sa BFP. Mga mangunguma nga nagatanom sang tubon ag aligar nga ginharas kaginpalukpan sa mga gwardiya sang isa ka asyenda sa Talisay City. Kag 16 kabalay nagkalaguba sa Leganés, Iloilo bangon sang mabaskog nga hangin. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, pila ka lugar sa syudad kag probinsya sang Iloilo ginbaha bangod sang padayon nga pagulan, tugas sang hangin habagat. Samtang 16 kabalay naguba sa mabaskog nga hangin sa Leganés. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Balik na ang face-to-face classes sa Iloilo City kasunod sang pagsuspende kahapon bangod sa malaing nga tiyempo dala sang epekto sang habagat ngaging pabaskog sang Super Typhoon Nando. Sa Piak Sining diri sa Santo Niño Sur Elementary School, gin-extend ang alternative delivery mode sa grades 1, 4, 6 kag isa ka section sang kindergarten kag grade 2 bangod apektado gihapon sang pagbaha ang ilang mga hulot klasehan. Nagpahamtang na ang eskwelahan sang latayan para temporaryo nga may maagya na mga manunudlo kag estudyante. Ma-EDM lang ang mga bata kay budlay na maglusong sila sa tubig ang leptospirosis wala siyempre likawan taman, pero we ensure the continuity of learning. May na-monitor man nga pagbaha sa porsyon sang 11 ka barangay sa syudad, kalabanan diri ang yara sa distrito sang Mandurriao kag Haro. May pilaman ka barangay sa Otong Iloilo ang ginbaha bangod sang sige-sige nga pag-ulan. Sa Kagamutan Norte Leganés Iloilo, nagsulod man ang tubig baha sa daycare center, health center kag barangay hall. Magluwas sa baha, nahalitan man ang 5 ka mga balay sa lugar bangod sa makusog nga hangin. Mga 4 siguro sa kagaw na mo may buhawi itong ano. Do pila ka do 5 ka partial ding na ano mo. May isang boarding house nga ato pigid na kakas. Sunod sa Leganés MDRRMO, 14 tanan kabalay ang partially damaged, samtang duha ang totally damaged bangod sang ginapatihan buhawi. Apang paathag sang Pag-asa, wala sang gin-issue nga thunderstorm advisory kahapon nga nagatugas sang buhawi. Posible nga makusog lang ang hangin rason nga nahalitan ang mga balay. Possible dira is not probably hindi man siya buhawi, pero ginalantaw naton nga since during that time may mga tudo nga hangin kag amo gina ang oras nga pag-occur man kang or pagsugod kang mamunog ng ulan. Dugang pa sang Pag-asa mangin maulano ng tiyempo bangod sang hangin habagat kag may ginabantayan pa nga bagyo. Ginapaalerto kag ginapahanda man sang OCD6 ang mga naga-istar sa mga lugar nga masami ginabaha kag nagakatiphag ang duta. Expect karon din natin for the rest of September maulanon kita. So ginapandaman na natin pakauturan natin especially ang mga nagatiner sa mga low-lying areas, sa mga flood-prone areas, sa coastal areas, kag ang sa mga kabukiran nga landslide-prone areas nga mag-aligman. Sa Bacolod City na eksperyensyahan ang mamadlos nga hangin sa kilid sang Baybay kagabi. Ang mga naga-istal sa coastal area sa Barangay Banago naabtan pa sa news team nga nagapangbutang sang tapi sa mga bintana kag atop. Sulod ang ulan magmadlos ang hangin. Lantaw kung bako dagobrang hindi kasulod ang tubig ang ulan. Nagade, mga panimalay nani-reperon mo gigay kung mag-asa ka lang sa git. Ikulbyada mo bilang hangin, bumasko. Siyempre galigmat ka kaya bas malumpa din yung atop. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Sa ibang pang balita, slow protection project sa suba sa Pototan, Iloilo nga nagabalor sang 39 million pesos na rumpag pila ka bulan matapos na human. Proyekto wala kuno na puslan sa mga residente. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Buntatala, Leganés. Kim? Jert ginabanta 5 lang kabulan nagdugay ang dike antes ini naguba.
sang 2023. Subong nga 2025 na ang proyekto ang wala sa gihapon makayo. Ginkarismaya sang pumuloyo kag barangay official sa Barangay Tuburan, Pototan, Iloilo ang pagkarumpag sang 39.1 million pesos slow protection project sang Setyembre 2023. Suno kay kagawa Jeffrey Pianera, 2022 sang ginsuguran ng proyekto. Abril 2023 ang natapos, apang pagkaligad sa 5 ka bulan, nagubay ni bangod sang pagbaha. Sugod sadto, wala na kunoy ni makayo. Mga kapuso, napuno sang Tigbaw kag kahilamunan ang pangpangsang suba diri sa Barangay Tuburan, Pototan, Iloilo. Sino bala ang magunauna nga ang ini nga porson ang may natapos nga dike sang tuig 2023 apang bangod na usmod ang proyekto sang tuig man 2023. Hindi na makitaan ang mga semento kag natabunan na sang mga kahilamunan kag Tigbaw diri sa barangay. Ang dike ang dako kung tani nga bulig sa paghaganhagan sa baha sa lugar, bangod ginakabing ini nga flood-prone area. Apang sunod sa mga residente, wala nila napuslan ang proyekto. Pagkaguba, kung ikapon mo ang simento do ay nag-traffic. Do tama gid ka ang misklada. Dasa magimudmud pagkaguba do na kuan kami ngayon sa tamudayan natabo. Nagikuan mga pamuluyo namon nagikuan man niya. Hindi nami ang pag-obra. Pagbaha, dugay-dugay nagihubas. Naglala gani tapat ginakibang ka kung magisakaya tubig ay mabakwet duman kami naba lang amon nga balay. Madugay naman yung ginareklamo sang punong barangay sa DPWH Iloilo 2nd District Engineering Office ang proyekto. Apang tub-tub suwong, wala sang aksyon. Wala ang alkalde sa Pototan sang ginkaduan sa news team sa iya opisina. Nagpaiway man nga magpa-interview ang head sang Municipal Engineer's Office sang Banwa. Wala naman nagasabat sa tawag sang news team si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor angot kung tani sa proyekto. Nagpaiway na magatubang sa kamera ang District Engineer sang DPWH Iloilo 2nd District Engineering Office. Apang santo sa ila record, Marso 2021 sang ginsuguran ng proyekto kag 2022 natapos. Hindi pa masabat sang ahensya kung nga wala na pa kayo ang proyekto. Bangod gina-retrieve pa ang mga dokumento sang proyekto. Ginatinguan pa sa news team nga makuhaan sa pahayag ang kontraktor sang proyekto nga AD Pendon Construction Supply Incorporated. Jer takip sa mga ginausisa sang DPWH kung cover bala sang warranty kon insurance sang kontraktor ang naguba nga proyekto. Jer? Madamong nga salamat sa update Kapuso Kim Salinas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jert, mga kapuso. Masobra naman o 20 ka pamalay na sunog sa San Carlos City, Negros Occidental. Palyado nga linya sa kuryente, ginatudlo rason. Yaring balita nga itong gintutugan. Sa video nga kuha sang residente, makita nga nagahingagaw pa inipang himos sa mga gamit sa sulod sang iyabalay. Ang kalayo, naglabot na sa ilaki sa may rason nga nagdalagan ini pagwa. Apang, bangod human sa light materials, wala gid nasalbar ang mga pamalay sa Barangay Rizal, San Carlos City sa sunog nga nagluntad kahapon sa hapon. Sunod sa BFP, 87 totally gutted, samtang 6 ang partially damaged. Palyado nga linya sa kuryente ang gintunaan sa sunog. Initial investigation po namin, electrical ignition. Sa sa isang extension, may nakasaksak na po, may nakasaksak na another extension po. Masobra 60 kapamilya o kung 300 ka mga individual ang temporaryo nga nagsaylo sa evacuation centers. Kung ara sila sa ginhouse sa barangay Rizal, no? Kang local government magpakaon sa ila, atimaron for 1 week. While on the process pa kita nga mahatag sa financial assistance sa nasunugan para makabakal sila materialis. Naglabot sa masobra 2 million pesos ang danyos nga ginbilin sang sunog. Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Masobra 57 million pesos nga balor sang smuggled cigarettes
Ang nakumpiskar sa joint operations sang Kapulisan kag Bureau of Internal Revenue sa Barangay Poblasyon, Belison, Antique, Sabado sang kaagahon. Base sa datos nagikan sa PRO6, masobra 1,000 ka box o kung masobra 570,000 ka pakete sang sigarilyo ang nakumpiskar nga nagresulta sa estimated tax loss nga masobra 34 million pesos. Sunod sa Antique Police Provincial Office, na-intercept sa isa ka checkpoint ang mga kontrabando nga ginkarga sa 3 ka truck. Dakop sa operasyon ang 3 ka mga driver kag 4 ka mga pahinante sang truck. 5 sa mga nadakpan ang taga Isabela, Negros Occidental, 1 ang taga Zamboanga, Sibugay, kag 1 ang taga Bacolod City. Ang operasyon ang resulta sa 3 ka adlaw nga surveillance sa diin ginapatian halin sa Zamboanga City ang mga kontrabando kag iga-deliver sa Iloilo kag Negros Occidental. Ginatingwaan pa nga makilala ang tuyo nga dalan sini. Gin-turnover na sa BIR ang mga kontrabando. Pasakaan man sa nagakaigwa nga kaso ang mga nagkaladakpan. Ginatingwaan man sa news team nga makuhaan sa bahin ang mga arestado. Committed gid kami, sir, na i-combat ini ang mga illegal trade and i-protect ang national revenues sa bulig sang other agency. Binawian sang kabuhi ang 27 anyos nga si alias Moroy sang gintiro samtang nagasakay sa motorsiklo sa barangay Anwang, Cabatuan, Iloilo. Suno sa kapulisan, nagabiyahe ini sa motorsiklo sang hinaling nga gintiro sang wala pa makilalan nga suspect. Nakaagom ini sa patal nga pila sa dugan. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Naglabot sa 4.9 million pesos nga suspected shabu nga nagabugat sang 730 grams ang nakumpiskar sang Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit sa drug buy-bust operation sa barangay Bakawan, Sor, Concepcion, Iloilo. Lakip sa mga nagkalatakpan ang ginakabig king of estancia nga si alias Budoy, 43 anyos, isa ka high value individual. Si alias Budoy ang isa sa mga namensionar sang King of the North nga si alias Brock nga natakpan sang una nga semana sa Setyembre. Arestado man sa operasyon ang duha ka street level individuals nga ginkilala kanday alias Kaisel, 25 anyos, kag alias Nico, 16 anyos. Preso na mangini kag pasakaan sa nagakaigo nga reklamo. Dakop man sa drug buy-bust operation sa mga operatiba sang Iloilo City Drug Enforcement Unit ang 53 anyos nga lalaki sa Rizal La Paz, Iloilo City. Ang suspect amo si alias Jojo. Pumuluyo sa amuman nga lugar kag ginakabig high value individual. Na-recover sa suspect ang siyam ka plastic sachets ang ginapatihan shabu nga nagabugat sang 50 gramos kag may balor nga 350,000 pesos. Ang suspect ang yara na sa kustodiya sang CDEO kag natala na pasakaan sa reklamo nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, porsyon sang dalan sa banwa sang San Remigio, Antique, nag-usmod tugas ang paghumok sang duta. Samtang 18 ka mga pamilya nagapabilin sa evacuation center sa Tubungan ni Iloilo bangon sa pamahog sang landslide. Si John Sala nakatutok. Ginapahalong ang mga nagalabay ng motorista sa National Road sa Barangay Sinodolan, San Remigio, Antique bangon sa pag-usmod sang porsyon sang dalan tugas ang paghumok sang duta. Suno sa San Remigio MDR RMO sang Domingo nagsugod ang pag-usmod kag tubtob subong wala pa makayo. Galing sa tubig ni sir, nag-road erosion, nag-collapse na siya ang dalan kay daw soft ang asardus na sana sa ito all motorist. Natala ng inspeksyon sang Municipal Engineering Office ang dalan agud mapangitaan sang solusyon. Nagapabilin pa sa evacuation center sa Barangay Bolok, Tubungan, Iloilo ang 18 ka mga pamilya o 55 ka mga individual halin pa sang Setyembre 17. 5 naman ka mga pamilya ang temporaryong nag-i-star sa ilang mga himata. Ini matapos nga nagpagwa sang Alert Level 3 ang otoridad bangod sa pamahog sang landslide. May ara na kami dito nga P-Box Dynas Law Project, no? Yan na siyang DOST. Ipay sila dito nga site bala nga daw may ang good ang possibility nga magka-landslide, no? Kung mamulog na ulan. Padayon pa sa karon ng pagtupa sang ulan sa banwa. Magapabilin sa evacuation site ang mga residente tubtob nga hindi manaog sa Alert Level 2 ang status. Bangon madugay na nga amo sining sitwasyon sa mga residente sa lugar, plano sang LGU nga i-relocate na lang ang mga apektado nga residente. Ma-identify kami sang mga sites, no? Para nga kung pwede, matransfer na to. Para nga in case na may mga pagmunog na ulan, no? So wala sila sang kulba. Upod kay Hans Desierto,
John Sala. One Western Visayas. Sa Negros Occidental naman mga kapuso, mga manghuma nga nagtanom sang tubo, nag-aligar nga ginharas, kagin palukpan sa magwardya sa isa ka asyenda sa Talisay City. Nakatutok Irene Pedreso. Sa sining nga video, makita nga ginpalapitan sa pila ka mga gwardya nga armado ang pila ka mga babayi sa tunga sang kampo. Mati-unti-un pa, may pagbinaisay na nga nagluntad, tub-tub naggutungay ang mga inikag na tumba ang pila ka babayi. Diri na mabatian ang pagpalupok sang gwardya. Sa isa ka asyenda sa Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Suno sa isa sa mga mangunguma, ginpuwersa sila nga pauntaton sa pagpananom. Nang gatanom kami nalapak nilang amon nga kamot. Wala nang inagaway na sang ispading. Kung nga nagkaya na ko, nakita ko gid ang isa ka blue guard yung nagpalupok sa babaw kaduwagid. Isa man sa natumba ang mangunguma nga si Maria Elinita. Gutom nga mo niya kay ginarado nila. Oh, karon kay mananom kami, hindi naman sila gusto. Sawayon kami nila kung nag-aapusda kami sa ang kamot namon lapakon ang guna. Amo to nga ang guna ginala kuan nila agaw sa akon. Kaya hindi kuya paghatag. Kay mananom pa kuya. Sunod sa Operations Managers and Security Agency nga nagabantay sa lugar. Pagpanghangkat sa ilang pagsaway sa mga mangunguma nga magsulod sa lugar. Aminado man ini nga nagpalupok ang iyang mga tinawo bilang warning shot. Ginakuha namon ang ilang mga ginatanom, ginaagaw namon ng espading. Kaya ginakuhaan gida sila ma'am, nga hindi gid sila magsulod. Ang lupok ma'am is warning shot. So kay kung wala to namon ma'am gin warning shot, siguro may matabo pagid nga masubra pagid dito ma'am. Kaya hindi na sila mapunggan. Ang duta nga ginapakigbato sa mga mangunguma ang ilagin paarenduhan sa isa ka negosyante sa tuig 2002. Nakasugtan sunod sa ilang isa ka tuilang arendo matapos nga ilan nabaton ang Certificate of Land Ownership. Sang Setyembre pa sa nagigan nga tuig, sang nagpadala sila sang demand letter nga kuwaon na nila ang duta sa naga-arkila apang wala sang aksyon. Pebrero sila nga tuig, liwat na nagluntad ang konflikto. Ginpadulungan sa news team ang Negros Occidental Provincial Agrarian Office apang wala sang nagatubang nga magpa-interview angot sa issue. Nagpahayag ang Talisay City Police nga magapakig-angot sila sa LGU kag sa DAR. Agud baplastar ang dugang atikang sa pagpabilin sang seguridad sa lugar. Dugay na ni nga conflict no. Ang ina nga issue sa inang area. So in the part of sa PNP ma'am no, gina-maintain ta Japon ma'am ang peace and order. Likewise ma'am ang pag-coordinate naton sa LGU, other law enforcement agency, sa DAR. Upod kay Reynald Castillo, Irene Pedraso. One Western Visayas. Sa dugang balita, alkalde sang Iloilo City gin-report sa Mayors for Good Governance ang 5 sa 17 ka flood mitigation structures sa Iloilo City nga ginapahayag non-existent o kung hindi malocate. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Hindi malocate ako non-existent ang 5 sa 17 ka flood mitigation structures yung ginapatuman sang DPWH ICDO sa idalom sang General Appropriation Act of 2024 kag 2025. Ini ang santo sa report nga ginpasa sang alkalde sang syudad sa Mayors for Good Governance sang Setyembre 18, 2025. Ang report ang base man sa status report sang DPWH ICDO kag sa inspeksyon nga ginpatigayon sang LGU. Naglabot sa masobra 1.8 billion pesos ang balor sang 17 ka proyekto. Sang last week, ginpadala na naton ang listahan no as part man sang aton nga shared duty no to uphold sang transparency and accountability. Hindi makita sang Office of the Building Official kag sang City Engineer's Office man due to either unspecified ang location, hindi siya specific ang location or why siya ga-exist. Suno kay Fantilaga, wala man gindala sang alkalde ang iban pa nga infrastructure projects. Lakip na ang ginapatuman sang LGU bangod flood control projects lang ang ginapangayo sang sekretariat sang M4GG. May independent commission. ICI, yes, I think makape-furnish man kita, yes, masubmit man kita. Apang sunod sa spokesperson sang DPWH ICDO nga wala na nagatubang sa kamera. Naga-exister ang 5 ka proyekto. Ang masobra 48 million pesos ang isa ka drainage project sa Barangay Huerva na La Paz.
Suspendido karon ang proyekto bangod ginakumpleto pa ang related sections. Ang duwa naman ka proyekto nga nagabalor sa masobra 144 million pesos kag masobra 96 million pesos ang nahamtang sa boundary sang Barangay Kalumpang Molo kag Barangay Kompanya Central Molo. Isa ini ka slow protection project apang bangod wala sang magyan. Suspendido man ang duwa ka proyekto. Ang ulihi nga duwa ka slow protection project ang nahamtang sa Barangay Kalahunan, Mandurriao. Nagabalor ang isa sang masobra 125 million pesos, samtang ang isa ang masobra 39 million pesos. Nagapadayon ang konstruksyon sa proyekto. Padayon nagahingyo ang LGU sa DPWH ICDO sang nagakaigo nga koordinasyon sa ila sa mga ginapatuman nga proyekto. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 1.7 million pesos nga balor sa suspected shabu na recover sa duwa ka lalaki sa Bacolod City, samtang mag-live-in partner sa Haniway, Iloilo, nakuhaan sa masobra tunga sa milyon ka pesos nga balor sa illegal nga droga kag pusil. Si John Sala nakatutok. Arestado ang high-value target kasi Jameson katapi sa drug bypass operations ang City Drug Enforcement Unit kagabi sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Nakuha nini sa 1.7 million pesos nga balor sa suspected shabu. Suno sa kapulisan nagarenta sa auto ang suspect sa operasyon agud hindi madasig nga madakpan. May ara nga rin tangay, may ara man nga ginagamit sa illegal nga transaction. So laton gid nila kung sino ang mga nagarenta sa ilang salakyan. Maluwas kay katapi arestado man sa operasyon ng isa ka minor de edad nga nagaserbi nga runner sini. Temporaryo ni nga gitugyan sa Bacolod City Department of Social Services and Development. Sa subong hugot nga ginamonitor sa kapulisan ng mga illegal nga aktibidad sa syudad sa Bacolod, ilabi na sa nagahilapit nga Mascara Festival. Dakop naman ang mag-live-in partner sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Barangay Hibolo, Haniway, Iloilo kahapon sang aga. Ang subject ang ginkilala kay alias Jason tumandok sang Barangay Monte Magapa, Haniway, Iloilo kag kahagugma sini nga si alias Nori. Nabakla ng duwa sa ginabanta 80 grams ang suspected shabu nga may market value nga 544,000 pesos. Na-recover man sa mga suspect ang 38 caliber revolver nga may unod nga 3 ka bala. Umabot tayo ng 2 buwan, no? Kasi ito yung isa sa pinagkukunan ng ating nahuli last time. So sa monitoring natin, nang lumabas itong tao na to at connected pa rin sa last na huli natin. Arestado man ang high-value individual sa ginkasanga drug bypass operation sa Barangay Kalahunan, Mandurriao, Iloilo City. Ginkilalang nadakpan kay alias Iver, 29 anyos, residente sa among barangay, nga nakuha sa ginabulubanta 60 grams sa suspected shabu na nagbaloro sang 408,000 pesos. Preso na ang suspect sa karon sa Iloilo City Police Station 5. Upod kay Hans Deschateau, John Sala, 1 Western Visayas. Atrasado nga pagpanghatag sa school supplies sa Bacolod City, ginareklamo sa pila ka ginikanan. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa Hunyo pa, opisyal nga nagbukas ang school year 2025-2026. Apang sa tunga-tunga na sa Setyembre, nagpanagtag sa school supplies ang Bacolod City LGU. Ang kada kit may unod nga 10 notebooks, 4 ka rolls ng writing pad paper, 1 ka box ng ballpens, mga lapis kag plastic envelope. 6 na elementary schools ang nahatagan sa LGU. Isang Andres Bonifacio Elementary School nga may masobra 1,500 ka may estudyante ang una nga nahatagan. Apang sunod sa pila ka ginikanan, ulihin na ini bangod na kabakal naman sila sang school supplies sang Hunyo pa. Itigana naman da sa tuig mag-abri class Parang hindi nakabakal ang mga parents Sa school supply, mga uniform na lang nila kag ano. Sa isang statement, yung pagwas ang chairman ng Committee on Education sa City Council, nakasaad nga may pondo nga 32 million pesos ang inyong proyekto. Aminado ini nga naatrasar ang implementasyon bangod sa pila ka requisitos nga kinahanglan. Nagpasalig ang LGU nga preparahan ini sa dason nga tuig. Opod Kiril Gisilio, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Nagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Nando, pero isa ka panibagong nga bagyo ang posibleng makaapekto sa pungsod. Sunod sa pag-asa, anuman yung oras sa buong adlaw, magasunod na ini sa Parkag pagkatawgon nga Bagyong Opong.
Posible nga magapadulong ini sa direksyon sa Eastern Visayas ug sa Bicol Region sa mga masunod nga adlaw. Tutok lang sa mga pagbago kag iban pang updates. Parayon gihapon ang pagluntad sa habagat sa nga magapaulan naman gihapon sa iban pang bahin sang pungsod. Base sa datos sa Metro Weather, may chance sa sarap-talap na kapag-ulan sa Aklan kag Antique pero posible man nga mabuhinan ang ulan paglabot sa gabi. Mapusari na mo dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Amat-amat na nga nagapangita sa paagi ang kapalaran sa pagkitaay sa mga sangre kag Menieve. Apisar kitaan ni Tera sa kay si Mitena, dapat bala niya ihatag sa kaway ang yabugos nga pagsalig. Ano bala ang palakaduan sang pagmayuhay sa duha. Bantayan inatanan sa Encantadia Chronicles Sangre 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, nangin viral sadto ang isa ka manunudlo nga nakatigayon pa nga makahatag sang grade sa iya mga estudyante antes gimbawian sang kabuhi sa ospital. Sa Iloilo City may isa ka retired teacher nga na-admit man sa ospital kag nangin viral sa dala sini nga positive vibes. Inibagod nag-makeup session si Lola Delia Recto, 78 anyos samtang nagapreparar sa pagwa sa ospital suno sa iya anak nga si JL para kay Lola Delia sa piyak sang anuman nga pagtilaw may ara gihapon sang rason para mangin malipayon. Bilib gid kami sa imo energy and positivity nga ayos gid Lola Delia. Gani kapuso kung kamo may mga istorya nga pinasahi, makahatag good vibes o kung makalilingaw, makuhaan sang inspirasyon kag pagtulunan, ipakigbahin ng mga istorya nga ayos gid. Mga kapuso, 93 days na lang, Pasko na. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.